for today's vlog. Pupunta tayo sa unang-unang trabaho ko here in Canada. Kasi ngayon ay nasa dentist ngayon si Jeff para sa kanyang cleaning. So dito ako sa sasakyan nag-aantay. So might as well check natin yung unang-unang trabaho ko pagdating ko dito sa Canada. Pero kasi sa Regina pa yun guys, yung unang-unang work ko. Pero nung lumipat kami here in Saskatoon, dito ako sa unang-unang branch na to napunta. Kasi kailangan ko ng work kasi bagong lipat kami. Sasamahan nyo kami. So andun si Jeff ngayon. Nagpapalinis ng kanyang ngipin. So guys, parang nasabi ko na to before sa dati ko pang vlog na ang dental cleaning ay hindi yan kasama sa universal healthcare pagdating nyo dito sa Canada. So once na na-employed kayo at nagkaroon kayo ng health insurance, dun magpo-fall yun yung dental cleaning. So hindi kayo, depende rin sa amount ng coverage sa inyo kung magkano ang percentage. So kapag malaki, halimbawa 100%, so wala kayong babayaran out of your pockets. Pero kapag mga 75% siguro or 50%, may babayaran kayo. Depende yun sa coverage ng health insurance nyo na covered ng employer. So yun guys. Yung ngipin ko kasi, before nag-wear ako ng braces, so na-search ko kung pwede ba na mag-wear pa rin ako ng braces pagdating ko dito, tapos i-adjust nila, ay hindi pala pwede yun. So kaya pinatanggal ko yung braces ko kahit hindi pa tapos yung treatment, kaya yan bumabalik yung ano. So ang plan namin, nung dentist namin, dito rin yung dentist ko, na mag-wear na lang ako ng Invisalign. Parang clear, clear braces yun. Covered naman yun nung namin, health, ng insurance naming dalawa. Kaya yun, happy-happy ako. Pero alam ko may babayaran pa rin ako dun sa every adjustment siguro. Pero yun. So, in-schedule ko talaga sa Jeffrey na magpalinis ng ngipin kasi mag-e-end na naman yung benefits namin for this year. Tapos magre-renew siya next year. So, might as well gamitin kasi hindi pa siya nagpapalinis. Kaya, ayun. Sayang kasi, guys. Kasi parang sa dental coverage, depende kasi, like what I said earlier, depende kasi yan sa coverage ng employer nyo, dun sa benefits ng health insurance nyo. It depends. Pero kasi, siya yung beneficiary ko, tapos ako naman ang beneficiary niya. So, ayun, mas okay kasi wala na kami talagang babayaran out of our pockets dahil malaki-laki din yung coverage nung bawat, namin, benefits insurance. Ayun guys, hintay ko na lang siya. Ang tagal eh. So, ayun na siya guys. Nakikita niyo ba siya? Tingin-tingin pa. So, ayun na siya. Natapos na rin. So, bukas. Kamusta siya? Kamusta ang palinis, ha? Saan sa bunga? Kinutkot ng kinutkot eh. Ice cream yan, katapat. Talaga. Tapos may freebie guys, nagbibigay. Ewan ko sa ibang dentist here sa ibang part ng Canada kung nagbibigay ng freebie. Wala kang binayaran, di ba? Wala. Kasi nga meron tayong insurance na covered lahat, yung cleaning. So ganito dito guys, kapag meron kayong benefits na covered ng inyong employer, yan, wala kayong mabayaran sa dentist. Pero as what I've said earlier, depende yun sa coverage ng inyong employer. I mean, ng percentage, ganyan. So, ayan, dito ako na nag-work, guys. Dito sa branch na to. I mean, dito ako nag-work nung lumipat kami sa Saskatoon kasi kailangan ko talaga ng urgent na trabaho. So, syempre, dahil meron tayong Tim Hortons experience, so Tim Hortons din tayo nakapasok dito sa Saskatoon. Kasi nung na-hire ako from the Philippines sa Tim Hortons Regina ako napunta. Yun. So, ito yung guys, dito ako una nag-work. Ayan. Same
Hortons! Welcome back! Maganda sana kung sa unang-unang branch or unang-unang Tim Hortons ako nakapag-work. Yun, i-video ko kaso sa Regina pa yun. Ito yung ginagawa ko dito guys, nung na-hire ako. Doon lang talaga ako sa sandwich area nag-work. Hindi ako niro-rotate kasi yun ang gusto ko. Pero yun nga, medyo nakakapagod doon. Lalo na pag sunod-sunod yung order ng mga sandwich, ng mga kung ano na pa, gagawa ko din syempre ng preparation mo, ganyan. Syempre, pasalamat ko na rin dahil meron akong experience dahil na-hire ako as as food counter attendant Tim Hortons sa Regina naman. Ayun. Yun ang yun ang malaki ang utang na loob namin sa Tim Hortons dun sa employer namin sa Regina dahil sila yung nag-hire sa akin, sila yung nagbigay ng nomination, sila yung nag-process ng, naka-help para ma-process yung aming permanent residency here, tapos nakuha ko naman si Jeff. Kaya malaking ang utang ng loob namin sa Tim Hortons dun sa employer namin, care of Apapang Aaron. Ayan. Hopefully makadalo kami soon, kaso hindi na yata kami makadalo dun sa Regina na Tim Hortons na una kong pinasukan. Pero hopefully makadalo kami para mabisita namin sila. Ayun. Ginagawa mo! Ganda ng pagkakarap ng farmer's wrap kasi parang Pilipino si ate yung nandun sa may sandwich area. Wala na guys yung mga nakasama ko dito nung nag-work ako. Meron isa kasi parang hindi na ako nakikilala. Indian kasi siya. Yung mga nakasama kong Pilipino wala na yata dito. Baka pang graveyard kasi sila. Tapos yung isa, ewan ko nandito pa si nakalimutan ko na yung pangalan. Pinay. Oo. So, tanggang-ganda ako guys, nung bagong dating ako from the Philippines and then nag-work ako sa Tim Hortons. Parang tinuturuan ako sa counter muna, cashier dun sa post. Tapos, syempre bagong salta ka, hindi ka sanay sa, hindi ka lagi nag-i-English, diba? So, parang iba yung pagkakaintindi mo sa way of English nila dahil may mga accent sila. So, lagi ako I'm sorry. Basta ganun ako lagi, hindi ko naiintindihan yung sinasabi nila. Or maybe naiintindihan ko kasi parang naninervous ako ganyan. Siyempre, bagong salta ako dito sa Canada. Tapos, ito talaga yung pinaka-unang-una kong work outside the Philippines. So, parang first time OFW, tapos dito ako sa Canada. Which I'm very grateful naman kasi dito ako napunta. Pero yun nga, syempre, pag unang salta kayo sa panibagong trabaho, tapos panibagong country, syempre panibagong mga taong mga kasalumuha mo, syempre kakabahan ka talaga. Pero yun naman ay na-overcome ko naman. Nung tumagal ako sa Tim Hortons, naiintindihan ko naman na yung sinasabi nila. Pero yun talaga guys. Tapos syempre ang trabaho ko nun sa Pilipinas ay server ako, diba? So wala kaming drive-thru. So, nung nag-wear ako ng headset dito, talagang lagi akong hindi ko naiintindihan yung sinasabi ng mga nag-order through drive-thru. Kasi diba naka-headset? Yun yung mga struggles ko talaga nung nagsisimula ako dito sa Canada. Ayun. Na-share ko lang sa inyo para sa mga aspiring to be in Canada. Parang gusto makapag-Canada, tapos ang magiging work nila ay food counter attendant, ganyan. Siyempre, kailangan nyo talaga maging ready sa mga mga adjustment, ganyan. Guys, ang dami ng Filipino ngayon sa branch na to. Pero nung panahon ko guys, yung morning shift kasi ako 6 AM to 2:30. Ako lang ang Pilipino talaga. Ang mga kasama ko ay ibang pupunta nila sa gabi, panggabi. Yung mga kasamahan kong Pilipino graveyard sa gabi, yun. tinatapon. Tapos yun, iba kasi yung dito, yung puro mga majority ay Indians. Ayan. So ako lang, pag nagsasalita sila ng sariling lingwahe nila, outcast ako. Pero ngayon, parang
tatlo na yung nakita kong Filipino sa branch na to. Si Kuya na baker, yung tagagawa ng sandwich. Parang yung supervisor yata, Filipino. Which is good kasi at least may kasama sila. Snowy na. Ayan. Snowy. Tapos naalala ko pa guys, pag natatapon ka ng basura, tapos ang lamig-lamig, Diyos ko, struggle is real talaga. Kasi buti dito kasi malapit lang yung basurahan. Ayan lang, oh. Ayan yung basurahan. So, malapit lang. Pero pag malayo yung basurahan, ay tapos napakalamig. Winter na pa naman is coming. So, ayun. So, ayun yung drive-thru nung branch na to dyan. Kaya sa mga papunta dito sa Canada at magtatrabaho as food counter attendant sa Tim Hortons, ganun ang buhay. Pero actually, hindi na kayo ma-culture shock masyado kasi meron ng Tim Hortons dyan sa Philippines. Kasi nung nakaalis ako, wala akong idea nun kung anong magiging outcome ng buhay ko, ganyan. Kasi at least ngayon, pag halimbawa, na-hire kayo as food counter attendant dyan sa Philippines, halimbawa sa Manila kayo, check nyo yung mga branches ng Tim Hortons dyan sa Manila para alam nyo yung mga products, ganyan. Kasi doon ako nag-struggle yung mga products. Kasi syempre, wala naman sa Pilipinas noon. Minsan pa ang hirapang i-pronounce, ganyan. Ayun. Winter season na here. Ayan. Nag-snowfall yesterday, guys. Pero actually, dito sa may amin, hindi pa masyadong grabe yung amount ng snow na na-receive namin. Pero sa ibang part yata like Regina and Calgary sa may Alberta, ang taas na ng snow na na-receive nila. Please like, comment, share, and subscribe to this channel and hit that bell button para updated po kayo sa panibago naming i-upload. So, sa mga nagbabalak na mag-apply as food counter bound to Canada, kung may mga question kayo, comment down below, and if I know the answer, mag-comment din ako. So, hanggang dito na lang guys ang aming vlog. Thank you sa mga bago naming subscribers, and see you next vlog. Bye! And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.